At nagbabalik po ang ating low profile. At para sa ating editorial, Attorney Nick, ano ba ating editorial? Naku, alam mo itong editorial natin ngayon, ito'y mainit na mainit. Ano? Kagaya talaga ng nangyari. Tungkol ito doon sa sunugan eh. Sa Valenzuela. Yung pagkakasunod sa Valenzuela. Valenzuela. Yung Kentex, ano? Na napakarami ang namatay. Alam mo, napakaraming katanungan na lumutang dito. Itinatanong nila, no? Maliban ba doon sa mga matatanggap nilang pagkaraniwan natatanggap ng mga empleyado nagkakaroon ng mga ganitong Death benefits, ika. yung mga ganong mga benepisyo, meron pa bang civil liability ang may-ari na parang sa ganon makakatanggap ng damages, parang damages, ano? Sa Dahil pagkamatay, sa pagkamatay, sabi nga, resulting from criminal act or negligence ng may-ari ng Kentex. Kentex o ng kumpanya. Ng kumpanya. Okay. Ano palagay nyo, Justice? Okay. Under Article 365 ng Revised Penal Code, ang criminal liability doon is reckless imprudence, resulting Yes. in homicide, Multiple, serious physical injury, less serious, slight physical injury. Alright. Now, that's the criminal and civil aspect of it. The labor aspect of it is this, no? You have in the Labor Code, Article 128, binibigyan ng obligasyon, hindi karapatan, ha? Obligasyon ang Secretary of Labor na mag-inspeksyon. We call it routine inspection ng lahat ng companies dito. Number one, hindi lang sa sahod. Not only the monetary aspect of it. More important is, as what happened in Kentex, Working is the conditions. Working conditions. If you have, because doon sa Dole Regional Office, meron sila tinatawag na Labor Standards Division. Ito, tinitingnan ang safety. Now, dapat iikot-ikot ang mga inspectors Yung dyan. nagmo-monitor talaga. Nagmo-monitor. Pag tiningnan mo, nako, napaka-unsafe naman ng factory na ito. Halimbawa, nagkaroon ng sunog. Saan lalabas ang mga workers? Kung nakakandado, naka-cyclone wire pa, dapat ipinadlock yan ng Dole Regional Office. It did not happen. So, siguro, mas maganda tingnan na rin. Justice Ching. Kasi ang sinasabi is ang criminally liable for negligence would be the Valenzuela local government officials. Hindi binabanggit ang labor. Tama po ba yan? Well, 365 does not limit the criminal liability to a particular person. Kung ikaw ay responsable na gawin ito, kung meron kang obligasyon na gawin mo ito, hindi mo ginawa, may nangyari, you are recklessly imprudent. You will suffer the criminal liability under Article 365 ng Revised Penal Code. So, ang mangyayari dyan, Mayor, Fire Department, Dole Regional Director, sino mga labor inspectors nila, yun. Dapat tingnan din ito. Maliban, Justice, doon sa mga natatanggap na ikangay, kagaya ng mga the fact of death, meron yung magkano yung 50,000 pesos. Pagkatapos, meron pa bang ikangay parang danyos perwisyo, kagaya nung unearned income nitong mga namatay? Paano po yun, Justice? First, doon sa Book 4 ng Labor Code, meron tayong tinatawag na State Insurance Fund. Okay. State insurance. Ikaw, nagbabayad ka, kayo, ng premium as employer, nagbabayad ka for the State Insurance Fund. Insured yan. Insured. Nangyari yan, may namatay, meron kang death benefits. May, halimbawa, nagkaroon ka ng total permanent disability, babayaran ka. Oh, yes. Yun. Ay, yung makukuha po sa SSS. Yun na nga. Yun na ho yun. Mag-file ka ng claim mo sa SSS, pagkatapos babayaran ka. Pag hindi ka binayaran, mag-appeal ka doon sa ECC, Employees Compensation Commission. But nothing over and above that, you cannot claim against the company. You can. You still can. Yun ang sa criminal aspect. Kasi iba ang criminal which carries with it also the civil liability. Alam mo, pag nag-file ka ng criminal case at hindi ka nag-reserve ng right to file an independent civil That's right. action, Damay na yan. automatically Damay na included Kasama yan. yun. Damay na yan. It's true. So dapat iba ang criminal, iba ang civil,
iba naman ang employment benefits mo. Alam niyo, Justice, ang marami ko naririnig dyan, yung mga pamilya nung namatayan, abay walang inaasahan kundi yun lang namatay na empleyado. Eh kaya kung ano man ang matatanggap nila, Yun na yun. nag-aalala sila na hindi makakasapat sa kanila dahil sa nawala yung breadwinner eh. Kaya ang tinatanong dito, pwede pa po ba silang mabayaran o Daños makatanggap? perwisyo, kumbaga. Daños perwisyo. Ika nga kagaya nung sa atin, sa civil code, meron tayo nung mga unearned income. Kasi yung bawa, yung anak niya, bata pa yung anak niya, mahaba pa ang tatakboy ng buhay dapat. nito. Hindi ho ba meron tayong minimum na... Yeah. Uulitin ko, i-quantify ang civil liability doon sa criminal, aspect ng kaso. Oh, Magkano ba ang cost ng buhay na nawala? yan. Okay. Yes. Yun ang babayaran ng employer. Oh. Pero magkano naman ang masisingil mo under the State Insurance Fund managed Ibabawas. ng Employees Compensation Commission? Iba yun. Hindi ibabawas. Magkaiba yun. Magkaiba yun. So, Now, ang employer... Yung ang state insurance would be, that would be work-related. Kumbaga sa work yun. Ano? Sa work. Ito naman, ang gagawin ng employer para hindi siya talaga masasakal for the rest of his life, magkikipag-settle. Kung magkano, ikanila na yun. so karaniwan yan natatapos sa Areglo. areglo Sa na lang. hindi mo naman kasi pwedeng ibalik yung buhay. Hindi na. Talagang wala na. Wala na. That's settled. So that's it. So, Kasi ang nangyayari dito sa parang nagtuturuan eh. Hindi mo alam tuloy ng mga tao kung saan pupunta. Ang hindi Kaya ko lang marami- maintindihan, bakit fino-focus lang sa isa o dalawang tao? Oo, yan. yes. Alam mo, matagal ko na naririnig dyan sa Navotas, sa Caloocan, in other areas, even sa Calabarzon. Ang daming mga nangyayari dyan na hindi lumalabas sa dyaryo. Ang daming kailangang panagutan na hindi binabayaran. Kaya ito ang isang advantage with your program. Kasi I think ako lang ata ang nagsabi sa iyo ngayon, tingnan nyo naman yung labor inspector. Oo. Because a labor inspector is also criminally liable. Yes. Okay, parting message regarding this ating editorial. Ano ba sa'yo? Alam mo, ang mga nangyari dito, kagaya lalo-lalo na kagaya to sa Kentex, maraming bagay dito, medyo complicated ito. Maraming sangasangang mga bagay na malamang hindi nyo naiintindihan o naunawaan. Kaya ang parting message ko, maipapayo ko na kung darating kayo sa pagkakataong ganyan, gusto nyong malaman kung ano ang nararapat na para sa inyo sa nangyaring iyan na trahedya, lumapit kayo sa nakakaalam. Huwag kayong magatubili. Narito po ang aming programa. Nariyan po ang programa ni Kuya na nagbibigay ng free legal aid at para malaman nyo lahat kung anong nararapat para sa inyo. Okay, ang parting message ko dyan is this. Itong nangyari sa Kentex is an eye-opener. The problem though is parang na-focus lang ang tingin ng tao doon sa mayor, doon sa fire department, At sa may-ari. at saka sa may-ari. Hindi nila tinitingnan yung labor inspectors ng Department of Labor, particularly yung regional office ng DOLE sa NCR. Because equally responsible dyan itong mga labor inspectors. Kung sinusunod nila ang Article 128 ng Labor Code at kung ginagawa nila yung mga kulang dapat nilang gawin, siguro napuna na ito bago nangyari ang trahedya. At baka hindi pa nangyari Baka ito. hindi pa nangyari. At the rate things are going, sinasabi mo 300,000 pa daw na hindi na-inspect. Oh my goodness. 300,000 companies or factories na hindi na-inspect ng fire department. Equally, yan ang dapat titingnan din sa NCR lang ng mga labor inspectors natin. Problem though is I think kukunti lang sila. Okay. Sana, gaya namin, nabuksan din ang inyong isip sa mga naidulot na mga wisdoms, packets of wisdom na binigay sa atin ni Justice Ching Veloso tungkol sa labor laws. At
magdasal din kayo na si Justice Ching Veloso maimbita uli natin dito. Dahil marami pang mga katanungan. Dahil marami pang mga katanungan. Okay. So, Hindi pa tayo tapos. Sana ay nakapulot kayo ng mga katwiran at kaalaman legal sa ating naging talakayan. Pero hindi pa po tayo tapos. Antabayanan niyo po ang pagbabalik ng Law Profile.